ang mga bagong corvettes ng Philippine Navy na binili mula sa South Korea. Opisyal lang tatawaging Miguel Malvar class. Ang mga barko nga pong ito ay agad-agad na i-deliver sa Pilipinas kapag natapos ang sea trials. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. May isa nga pong proof na magpapatunay na ang HDC 3200 corvettes frigates mula South Korea ay opisyal na tatawagin na Miguel Malvar class. Sa isang litrato na ipinakita ni Max Defense Philippines ay nakasulat na dito sa bagong gawang barko ang pangalang Miguel Malvar, kaya't ibig sabihin opisyal na itong magiging BRP Miguel Malvar ang lead ship ng Miguel Malvar class. Ito nga po mga idol, ang pinakabagong corvettes ng Philippine Navy na gawa ng Hyundai Heavy Industries mula sa Ulsan, South Korea. Sa kasalukuyan mga idol ay meron ng existing na Miguel Malvar class corvette sa Philippine Navy, ngunit sa kasamang palad ay wala na nga pong aktibong corvette sa hanay na ito. Ang lead ship nga po ng class na ito na BRP Miguel Malvar PS-19 ay dinakomisyon na ng Pilipinas noon pang December 10, 2021. Karamihan nga po sa mga barko na nasa class na ito ay nilaunch pa noong 1940s at kinomisyon sa Philippine Navy noong 1970s, kaya't karamihan dito ay dinakomisyon na ng ating bansa. Ang pagbili ng mga bagong corvettes ng Philippine Navy at isinama ito sa Miguel Malvar class corvettes ay pagpapatunay lamang mga idol na desidido ang ating bansa na bumuo ng isang malakas na depensa sa katubigan. Ito nga po ay dahil maraming corvettes ang kinakailangan ng Pilipinas na bilhin upang makabuo ng isang malakas at solidong depensa. Ang dating Malvar class corvettes ay binubuo ng 11 mga barko, kaya't posible nga rin po mga idol na ganito karami ding mga barko ang bibilhin ng Pilipinas upang makabuo ng isang malakas at solidong depensa na magbabantay sa ating mga teritoryo. Ang mga barko na binili ng Pilipinas mula sa South Korea ay may displacement na 3,200 tons, may habang 118 meters, beam na 14.9 meters, draft na 3.7 meters at depth na 2.7 meters. Ang installed power dito mga idol ay 4 na MTU STX diesel generators, habang ang propulsion naman ay combined diesel and diesel arrangement na binubuo ng 4 din na MTU STX diesel engines. Ang maximum speed nga po ng bawat barko ay 25 knots habang may range ito na 4,500 nautical miles. Ito naman nga po ay may endurance na 20 days at may boats and landing craft carried na 2 rigid hull inflatable boats. Kumpleto nga rin po ang barkong ito sa sensors and processing systems tulad ng Naval Shield Baseline 4 Integrated Combat Management System, Multifunction Radar, Identification Friend or Foe System, Fire Control Radar at marami pang iba. Ang electronic warfare indicators naman ito mga idol ay radar electronic support measures, communication electronic support measures, countermeasures dispensing system at structural countermeasures. Para sa armament naman mga idol ay meron itong isang Automelara 76mm super rapid gun, isang twin 35mm CAWS, 2 4 canister C-Star anti-ship cruise missile launchers, 2 C-triple torpedo tube launchers para sa K745 Blue Shark torpedoes, 16 na self-vertical launching system at 4 na 12.7mm heavy machine guns. Ang aircraft carried nito mga idol ay isang 10 hanggang 12 ton naval helicopter. Sa kasalukuyan ay wala pang nakadesignate na helicopter sa barkong ito, ngunit meron ng planong acquisition project para sa mga karagdagang anti-submarine helicopter. Mga idol, kapag nabuo na ang corvette class ng Philippine Navy ay siguradong mas lalakas ang puwersa ng ating bansa na poprotekta sa ating mga teritoryo, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Ipinangako naman nga po ng South Korea na mas papabilisin nila ang pag-deliver ng mga bagong corvette sa ating bansa. Sa ngayon mga idol ay makikita natin na buo na ang mga bagong barko ng Pilipinas at posible na itong sumalang sa sea trials. Pagkatapos nito mga idol ay di-deliver na nga po ito agad sa Pilipinas. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!